Sigalot, tulakan at unahan. Iyan ang ilan lamang sa mga ganap sa Mexico-United States border araw-araw. Libu-libong mga mamamayan ang nagbubuwis ng buhay bawat taon para lang makatakas ng Latin America at makatawid papunta sa North America. Pero bakit nga ba maraming mga tao ang pinipiling sumugal para lang illegal na makatawid sa border? Ano nga bang nagiging bunga nito sa buhay ng mga illegal immigrants sa Amerika? Ang Estados Unidos ay bansa na laman ng mga pangarap at oportunidad. Kaya naman maraming mga tao ang kumakapit sa kanilang American Dream sa pag-iisip na may mas magandang buhay na naghihintay sa kanila sa Amerika. Ito rin ang paniniwalang pinanghahawakan ng mga immigrants mula sa bansa galing Latin America na nakikipagsapalaran sa pagtawid ng border, alang-alang sa bitbit nilang pangarap. Ayon sa PRB resources, may tinatayang 70,000 na foreigners ang bumibisita sa United States bawat taon. Ang karamihan sa mga taong ito ay mga visitors lamang at hindi permanent settlers. Bukod dito ay may mahigit kumulang 2,200 din na immigrants o refugees kada araw ang naiimbitahan upang maging permanent residents ng Amerika. Sa kabilang banda naman, halos 5,000 foreigners ang illegal na pumupuslit sa Estados Unidos bawat araw at tinatayang 4,000 sa mga ito ang nahuhuli ng pulisya habang ang natitirang 1,000 naman ay nagiging illegal alien o settlers sa pamamagitan ng paglabag sa batas at pamimeke ng kanilang visas. Kilala ang Amerika bilang isang bansa na bukas palad na tumatanggap ng foreign immigrants. Sa katunayan nga ay karamihan sa populasyon ng kanilang bansa ay binubuo ng mga mamamayan mula sa ibang bansa na piniling mag-migrate sa US. Noong 2023 ay mahigit kumulang 1.6 milyong immigrants ang nadagdag sa populasyon ng United States. Mas marami kumpara noong 2022. Isinaad ni William Frey, isang demographer sa The Brookings Institution, na ang pagtaas ng bilang ng mga immigrants ay may positibong epekto sa bansa. Dahil kung walang mga immigrants ay maaaring makaranas ang US ng pagbaba ng kanilang populasyon. Bagamat hindi na bago ang foreign immigration sa Estados Unidos, hindi ito sapat na dahilan para ikatuwa nila ang pagdami rin ng bilang ng mga illegal aliens. Bukod sa may masamang epekto ang pagdami ng illegal immigrants sa ekonomiya ng US, nagdudulot din ito ng panganib sa mismong buhay ng mga taong pumupuslit papasok dito. Karamihan kasi sa mga illegal immigrants ay dumadaan sa tinatawag na Darien Gap na kilala sa tawag na Road of Death. Dahil ito ay ang pinakamapanganib na ruta ng immigration sa buong mundo. Ito ay isang matarik na kagubatang matatagpuan sa border ng Colombia at Panama. Ang pagtawid sa rutang ito ay maaaring gawin sa pamamagitan ng pagmamangka o paglalakad na madalas inaabot ng 5 hanggang 15 araw. Pero ang daang ito ay sobrang delikado dahil bukod sa wala itong maayos na kalsada, sobrang lawak at layo pa nito. Binubuo ito ng at least 60 miles na gubat, lubak-lubak na bulubundukin, mapuputik na sapa at mababangis na hayop na nag-aabang sa bawat sulok. Madalas din itong makaranas ng malalakas na pag-ulan at nagdudulot ng flash floods na nagpapadulas sa dadaan at kalaunay pwersang umaanod sa mga taong nagtatangkang tawarin ito. Dahil dito ay maraming mga tawang namamatay bago pa nila tuluyang matawid ang masukal na kagubatan ng Darien Gap. Noong 2022, may estimated na 248,000 na kataong nagtangkang tawarin ang rutang ito sa pagbabaka sakaling makapag-migrate sa US at mas lalo pa itong dumami noong 2023 dahil pumalo na ang bilang ng 520,000 migrants. Ayon sa record ng Panama Migration Agency, ang karamihan sa mga illegal immigrants na piniling makipagsapalaran sa Darien Gap ay nagmula sa mga bansang Venezuela, Ecuador, Haiti at China. Karamihan sa kanila ay mga bata na bitbit ng kanilang mga magulang at ang ilan naman ay mga nagdadalang tao na minsan ay inaabutan na ng panganganak sa daanan habang tinatawid ang border. Bukod sa masukal na daanan ng kagubatan ay marami pang mapanganib na bagay ang naghihintay sa mga taong tumatawid sa Darien Gap. Ang Darien Gap kasi ay kilala rin bilang pugad ng mga kawatan, rebelde, human traffickers at mga drug cartels. Kung hindi man makaranas ang mga tumatawid mula sa hagupit ng kalikasan, ay matitikman naman nila ang potensyal na panganib na dulot ng mga masasamang tao. Malaki ang posibilidad na makaranas sila ng physical assault, sexual harassment o pagkamatay dahil sa mga masasamang tao
nakaaligid sa bawat sulok ng border. Mula sa report ng Panama authorities, may tinatayang 124 na bangkay na ang natagpuan sa Darien Gap mula January 2021 hanggang April 2023 dahil nga hindi biro ang paglalakbay sa masukal na Darien Gap. Hindi lahat ay matagumpay na nakakatawid dito. Si Ana Ramirez ay isang 10 taong gulang na bata na nakatawid sa Darien Gap pero sa kasamang palad, nahiwalay siya sa kanyang ina. Ayon sa kanya, si Ana at ang kanyang 14 na taong gulang na ate ay naglalakbay sa border kasama ang kanilang ina nang biglang na-injure ang paa ng kanilang ina sa sanga ng isang puno. Dahil sa matarik na daanan ay mas lalong lumala ang injury ng kanilang ina hanggang sa hindi na ito kinaya pang maglakad. Tuluyan na ngang nawala ng lakas ang kanilang ina nang marating nila ang isang ilog na kailangan nilang tawirin. Labag man sa loob ng ina, ay nagdesisyon siyang ibilin si Ana at ang isa pa niyang anak sa grupo ng Venezuelans na kasama nilang naglalakad. Nangako ang ina ni Ana na susubukan niyang humabol sa kanila pero simula nang makalabas sila sa gubata ng Darien Gap ay hindi na ulit sila nakatanggap ng balita mula sa kanilang ina. Ilan lamang yan sa mga mapapait na karanasan ng mga taong tumatawid sa rutang ito. Kung hindi man injuries o assault ang nararanasan ng mga migrants, ay maaari naman silang magdusa sa mga mosquito-borne diseases sa gubat gaya ng malaria, yellow fever at dengue. Meron din namang mga migrants na hindi sapat ang dalang food supplies dahil limitado lamang ang pwede nilang dalhin sa buong biyahe, kaya naman ang ilan sa kanila ay nakakaranas ng fatigue na dulot ng matinding gutom o dehydration habang nasa gitna ng paglalakbay sa masukal na border. Pero ang tanong, kung ganito na lang kadelikado ang pagpunta sa Darien Gap, bakit marami pa ring mga immigrants ang sinusugal ang kanilang mga buhay para lang tawirin ito? Ang totoo niyan, ang Darien Gap lang ang nag-iisang land-based pathway na kumukonekta sa South America papuntang Central America na siyang destinasyon ng mga immigrants. Kaya gaano man kapanganib ang daang ito, ay nananatili pa rin ito bilang isa sa pangunahing daanan ng mga immigrants na bumubuhos papuntang Amerika. Noong 2010 pa lang ay tinatrack ng mga otoridad ang mangilan-ngilang migrant arrival sa Darien Gap, pero mas tumaas ang bilang ng border crossings pagsapit ng mga taong 2021 at 2022. Mula sa 130,000 katao noong 2021 ay agad itong pumalo ng 250,000 katao noong 2022. Pero ang bilang na ito ay dumoble pa pagpasok ng 2023, kung saan sa loob lamang ng 8 buwan ay umabot na ang bilang ng migrant arrivals ng tinatayang 500,000 katao. Dahil dito ay nagdesisyon ang gobyerno ng Estados Unidos at ang ilan sa mga bansa sa Latin America na mag-coordinate upang maresolba ang lumalaking problemang ito. Pero sa likod nito ay patuloy pa rin ang pagdagsa ng illegal border crossing. Mahirap din namang sisihin ang mga taong nagbabaka sakali at binubuwis ang kanilang buhay para lang matawid sa Darien Gap. Karamihan kasi sa kanila ay nagangad lang ng mas magandang buhay at mas malaking oportunidad para sa kanilang pangkabuhayan. Ang karaniwang rason ng mga border crossers ay ang kagustuhang makaalis sa kahirapan ng buhay na nararanasan nila sa mga bansa kung saan sila nagmula. Ang ilan naman ay naghanap ng ibang matitirhan matapos mawala ng tahanan dulot ng hagupit ng dilubyo sa kanilang lugar. Meron ding gustong makatakas mula sa bayolenteng buhay na kinagisnan nila sa kanilang bansa, o hindi kaya'y mga refugees mula sa mga bansang nakakaranas ng gyera, at ang ilan naman ay umaasa na makakatamasa ng mas magandang healthcare service, lalo na't hindi lahat ng bansa ay may magagandang medical equipment at facilities gaya ng sa United States. Masakit mang isipin ang hirap na dinanas nila mula sa kani-kanilang mga bansa. Hindi nagtatapos ang paghihirap nila sa oras na marating nila ang border ng Central America, dahil hindi lahat sila ay mabibigyan kaagad ng pagkakataon upang maging opisyal na US citizens. Karamihan sa kanila ay kinakailangan pang dumaan sa mahabang proseso ng screening para lang ma-naturalize. Ang lugar na inakala nilang magliligtas sa kanila ay magiging simula lang pala ng panibagong paghihirap. Pero sa likod ng kaliwat ka ng problema na kinakaharap sa Darien Gap ay patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga migrate mula sa Latin America. Sa mga susunod na taon ay inaasahan pang mas dadami pa ang bilang ng mga ito. Mukhang ang paghihirap na ito ay hindi titigil hanggat hindi nakakamit ng mga mamamayan ang pinapangarap nilang magandang buhay sa kanilang mga bansang pinagmulan.